sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible.
Glory to God! Hallelujah! Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa ating lahat mga kapatid. Weekend na naman. Muli ay naririto at sumasahimpapawid ang programang Sa Diyos Walang Imposible. Tunay na kasiyahan. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, sa lahat po ng naaabot ng programang ito, halina po kayo at atin pong namnamin ang salita ng Diyos. Salita na sa atin po ay nagbibigay ng pag-asa, paglago at pag-unlad ng ating pong mga buhay pananampalataya. Kung sa kanya'y matitiwala. Ito ang lingkod ng Diyos, Pastor Manny Dalena, na muli po'y nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na tayo pong lahat ay magsama-sama na maglingkod at pagsalusaluhan at pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. Kaya magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na ngayong pong araw na ito ay muli nakasubaybay sa ating pong programa. Mula po sa bansang Canada, batiin natin ang isang mapagpalang gabi ang ating kapatid, Sister Rosemary de la Cruz at ang kanyang asawa na si Brother Gilbert de la Cruz. Gayon din po ang kanilang mga anak, ha? At ganon din po, sabay na po natin itong mga taga-Canada po, ha? Praise God, Sister Marilu Quinto and Brother Israel Quinto at ang kanilang anak na si Chelsea. Isang mapagpalang gabi po sa inyo. Ganon din po kay Sister Memia Tupas Tapulaw at sa iyong mga kasama dyan sa Canada. Praise God, kina Diana JR at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Malapit sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, walang imposible. Kung sa kanya'y manal. Atin na rin pong batiin ang ating kapatid mula po rito sa Las Piñas, Architect Leo Rosas. Bumabati ng Blessed Friday to everyone. Hallelujah! Ganon din po sa iyong asawa na Sister Nene Rosas. At ganon din po ang ating pagbati ng isang mapagpalang umaga kay Sister Ningning Moreno Ragasa at sa kanyang mga kasama sa kanilang tahanan kina Brother Francis Ragasa at gayon din po sa iyong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan at kay Prishan. Hallelujah! Praise God! At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, batiin natin Brother Luisito Miquiabas at ganun din po ang iyong asawa na si Ate Eloy Labis Miquiabas at ganun din po, praise God, ang ating kapatid na Sister Annalisa Moreno de los Reyes at ang kanyang mga anak na sina Reyana. Praise God, at ang iba pang mga anak mo, Sister Annalisa, isang mapagpalang umaga sa inyo. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba? At batiin din natin ang ating kapatid, praise God, mula po sa Ligas, Bacoor, Cavite, Brother Lloyd Nebres. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga, Brother Lloyd, at kay Sister Aida, itong mag-asawa na bumiyahi pa para ihatid lamang sa akin yung ipinabibigay ng isang kapatid, ha? Praise God! Hallelujah, na lumpiang sariwa at banana cake. Salamat po, praise God, doon sa nagpahatid ng biyaya at pagpapalang ito para po sa lingkod ng Panginoon Diyos. Pagpalain ng Diyos ang inyong kabutihang loob, praise God, hallelujah. Ganon din po, isang mapagpalang umaga po kay Sister Becky Garcia at sa kanyang mga pamangkin na sina Kim at Mary. Nais mo ba? Alright, on the way to Pasita Complex, Anong gagawin niyo dyan? Brother Bob Yuson atendido. Patungo sila ng Pasita Complex, mamamalengke. Hallelujah. Praise God. At kay Sister Becky Yuson, Acuña atendido. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa, ha? Iyan, pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. All the way from Tuguegarao, mula po sa norte, batiin natin, bumabati sa atin ng mabiyayang umaga, pastor, kapamilya, kapuso, kapatid. Praise God, yan po ay si Brother Wilson Corpus ng Tuguegarao at ang kanyang may bahay na si Ma'am Merlin Corpus
at ang kanilang anak na si Honeybee Corpus at ang kanilang anak pa rin na nasa Germany na si Wilmer J. Corpus. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa Diyos walang imposible. Okay, bibili ng meds. Hallelujah. Sila Brother Bob. And good morning din po kay Sister Rose Tasipit ng Pilar Village. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa, kay Brother Romy at sa iyong mga anak na sina Ruru at Ruby Rose. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtiwala. Bueno, handa natin ang ating mga sarili sa ating pong patuloy na pag-aaral. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pong paksa, ang pagninilay-nilay sa salita ng Diyos, na ngayon po ay mayroon po itong hashtag na mga paraan, no, kung papaanong tayo ay magninilay-nilay ng kanyang mga salita. Praise God, hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa ating kapatid, si Sir Elena de los Santos at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Yan po'y mula sa San Nicolas, Bacoor, Cavite. At ganun din po kay Brother Mark Gonzales. Good morning sa iyo, Brother Mark, at sa iyong asawa na si Cha, at sa iyong mga anak na mga grupo ng Mighty Gonzales, at kay Sister Lorna Gonzales, at ganun din po kay Nanay Letty Ignacio. Glory to God. So dako po tayo sa ating pong pambungad na panalangin. Ating pong muli anyayahan ang kanyang banal na presensya na tayo po ay gabayan muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. There is healing in your name. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, muli kami po, Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa araw na ito'y biniyayaan niyo po kami ng isang panibagong umaga, isang panibagong kalakasan, Panginoon Diyos, at isang panibagong hininga na amin pong naranasan ngayong umaga, sapagkat muli ay pinukaw at ginising po ninyo kami sa araw na ito upang muli, O Diyos, kami ay sama-samang patuloy na mag-aral at maglingkod at patuloy na magbulay-bulay ng iyong mga salita. Ngayong umagang ito, O Diyos, ang aming hilig at dalangin muli ang iyong banal na espiritu ang sa amin ay patuloy na manguna, dumaloy sa aming kalagitnaan upang kami gabayan, turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. At sa umagang ito, Diyos, aangkinin po namin ang nakalakip na pangako ng iyong mga salita sa aming buhay. Sapagkat ang salita mo ay buhay at makapangyarihan, O Diyos. Ito'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalagan. Kaya naman, sa aming patuloy na pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, mararanasan po namin, Panginoon Diyos, ang biyaya at pagpapala, kagalingan at anumang kabutihang idinudulot nito sa aming buhay pananampalataya. Panginoon, gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin na kami ay makapagbahagi ng iyong gawain, O Diyos, bilang tugon sa iyong panawagan na ang iyong mga salita ay dapat po naming maipalaganap upang sa gayon mas maraming tao ang makarinig at makakilala sa iyo
sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Diyos, ako na yung lingkod muli ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin niyo po lamang ako bilang instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Kayo ang mahayag, kayo ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Aming ipinagkakatiwala sa iyo ang buong maghapong ito. Na kami, O Diyos, ay sama-samang mananalig at sasampalataya na kami ay iyong sasamahan. Na pagpapalain ninyo ang buong araw na ito sa aming buhay, na kami ay iingatan ninyo, tatakpan ninyo ng iyong banal na kapangyarihan. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Good morning po kay Sister Marilyn Soribio ng TS Cruz Subdivision. Gayon din po sa kanyang mga anak na sina Elaine, Elaika at Jelay, at gayon din po sa inyong alaga dyan na si Bimbi. At isang mapagpalang umaga na rin po sa ating kapatid mula po sa Soldiers Bacoor, Cavite. Batiin natin si Nanay Carmen Somido at Tatay Nick Somido. Sama na rin natin ang kanyang anak na si Brother Dan Somido, si Jasmine at ang kanyang mga apo. At mula naman po rito sa Talon 1, Las Piñas, batiin natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Fred Lopez. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Fred, at sa iyong may bahay na Sister Lori Lopez, at sa iyong mga anak na sina Jello, Angel, at sa iyong apo na si Sophie, at kay Nanay Letty Ignacio, ha? At gayon din sa iyong Suki, si Sister Nora Vista Antay. And from Ligas, Bacoor, Cavite, batiin natin ang isang mapagpalang umaga. Praise God, ang ating kapatid. Purihin ang Diyos. Mula po rito sa Ligas, Bacoor, kay Sister Emmy Diaz, at ganun din po sa kanyang mga anak na nag-work from home, kina Jonah, kina Ivy at Reg. Hallelujah. And from San Pedro, Laguna, batiin natin Brother Andrew Aranda. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong anak na si praise God, yung anak mo na ating pong isinasama sa panalangin, at ang iyong asawa at ang iyong buong pamilya, si Andrea Aranda. And from San Nicolas, Bacoor, Cavite, badiin natin Sister Lynn Kalinawan Primero at ang kaniyang anak na si Andre Primero. Praise God. Ganon din po, badiin natin ang ating kapatid Sister Alice Dacer Dorano at Brother Nap Dorano at ang inyong anak na si Davey. Ay walang forever, ay walang forever. Sa karamdaman. At mula naman po sa malayong lugar ng Kandatag, Malitbog, Southern Leyte, batiin natin ang ating kapatid na si Wilfredo Manaug. Isang mapagpalang umaga dyan sa inyo mula sa Southern Leyte. Pagpalain ng Diyos ang iyong pamilya, Brother Wilfred, at ang iyong buong sambahayan, ang mga mahal mo sa buhay. Enjoy lamang po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Praise God, hallelujah. At batiin din natin, pinababati ng ating kapatid na si Brother Luisito, ang kanyang bayaw na nanonood ngayon mula sa Taguig, si Salvador Colis. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Salvador Colis, at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Yes! Hallelujah! Okay! Handa na po ba tayong lahat,
magsisimula na po tayo sa ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Muli po, inuulit ko, tayo nasa ikatlong bahagi po, no? Praise God. Nasa at ikatlong bahagi na tayo. Praise God ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagninilay-nilay sa kanyang mga salita at mga paraan na dapat po nating gawin, ha? Praise God. Sabi ni Brother Andrew Aranda, thank you so much sa prayers ninyong lahat. Magaling na po si Andrea. Alright, amen to that. To God be all the glory, ha? Brother Andrew. Praise God. So, napakahalaga at napaka-importante nitong paksa natin, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay isang napakalakas na ating pong napagkukunan ng kapangyarihan, ng lakas para po sa ating buhay. Yan po kung bakit tayo po ay nagbubulay-bulay at dapat magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Ito ay makatutulong din sa atin na mabuhay na sa paraang makadiyos, praise God, na kung saan buhay na sagana sa mabubuting gawa para po sa kaluwalhatian ng ating Ama na nasa langit. Nagagawa din itong bigyan tayo ng mga gagamitin po natin. Ano? Praise God, at inihahanda tayo para sa bawat hamon na darating sa ating buhay habang hinahangad natin na mabuhay katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Ayon po sa sulat po ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang Timoteo, praise God, kabanatang 3, talata po ay 16 at 17, ay ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po rito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Praise God! Purihin ang Diyos. Yan po isang kapatid natin mula po sa kanyang barkong sinasakyan. Si Brother Lourdes Longos Conde ay nakikinig at nanonood sa atin all the way from San Lorenzo, Argentina. Praise God! Hallelujah! Salamat at nagkaroon kayo ng pagkakataong makapanood, Brother Lourdes, ha? Praise God! Pagpalain ng Diyos ang iyong barkong sinasakyan, ha? At kayo'y naway gabayan at samahan ng Diyos sa bawat bansa na inyong dadaungan, ha? Praise God! Hallelujah! So maliwanag po rito, sabi dito, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan po ang salita ng Diyos na sinabi po at mababasa po natin sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Na itong salita ng Diyos ay inspired, kinasihan ng Diyos, at ito ay malaki ang pakinabang sa buhay po natin. Tinuturuan po tayo, sinasaway po tayo, sinasansala tayo para tayo matuto sa katuwiran upang tayo bilang mga lingkod ng Diyos, bilang bayan ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya napakahalaga, kapatid, na hindi lamang natin babasahin ang kanyang mga salita kung hindi ito ay dapat nating binubulay-bulay, pinagninilayan, at pinagmumuni-munian, mga kapatid. Maaring ang tanong nyo sa akin ngayon, mga kapatid, sa paanong paraan natin dapat bulay-bulayin? Ano ang mga bagay na dapat gawin upang aking mapagbulay-bulayan ang salita ng Diyos? Number 1 po, mga kapatid, ito po ang mga praktikal at espiritual na mga hakbang na dapat po nating gawin para po matuto po tayo sa paraan kung papaano po natin mapagbubulay-bulay ang kanyang mga salita. Una po, sabi po rito, pumunta tayo sa isang tahimik na lugar. Isang tahimik na lugar ang dapat po natin puntahan, ang dapat po nating kalagyan, mga kapatid. Yung isang lugar na kung saan ay walang makaaabala, no?
Praise God. Yung bang gagawin nating komportable ang ating sarili sa isang lugar na walang kaguluhan. Kung nais nating marinig ang bawat salita na sinasalita ng Diyos, magagawa natin yan sa isang lugar na walang ingay o kung baga ay patatahimikin natin o patahimikin po natin ang ating isipan at pakawalan ang lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga gumugulo. Manatili tayo sa harap ng Panginoon at maghanda na magnilay-nilay sa kanyang mga salita. Praise God! Hallelujah! Tignan po ninyo mga kapatid, maging ang ating Panginoon, nung panahon na siya po ay nangangaral, ang sabi po sa Marcos 1:35, ganito po ang mababasa po natin. At nagbangon siya ng madaling araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at dooy nanalangin. Praise God! Kung baga ang Panginoon madaling araw, at siya po ay bumangon at gumising, at nagpunta siya sa isang tinatawag na solitary place. Inulit yan doon sa sulat ni San Marcos sa 1:35. Ang sabi dito, praise God, sa Mateo 14:23. Mateo 14:23. At pagkatapos na napayaon niya ang mga karamihan, pinaalis niya yung mga karamihan, ay umahon siyang bukod, nag-iisa po umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin, at nang gumabi na ay siya'y nag-iisa doon. So sa makatwid, ang Panginoon sa tuwing siya ay makikipag-usap, makikipag-ugnayan, mananalangin at magbubulay-bulay, mga kapatid, naghahanap siya ng isang lugar na kung saan ay walang makaaabala sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Isang lugar na tahimik. Alam nyo ba yung mga tao na gustong mapag-isa dahil sila ay punong-puno? Ang kaibahan nga lang doon sa mga tao gustong mapag-isa, hindi ho salita ng Diyos ang binubulay-bulay nila. Ang binubulay-bulay nila yung mga problema at mga suliranin. Di ba? May mga ganyan tayong mga kasama sa bahay, oy, tantanan nyo nga ako, gusto kong mapag-isa, ganitong ang dami-dami kong problemang iniisip, ang daming gumugulo sa aking isipan, pwede ba? Lumayo-layo muna kayo? Ganyan po. Yun nga lang ang kaibahan. Hindi ho sila, kumbaga, gusto nilang mapag-isa dahil sa mga problema na gusto nilang isipin ng isipin. Hindi po dapat ganon. Kung nais nating mapag-isa, dapat po bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos. Amen? Praise God! Naalala ko tuloy ang aking pong nanay. Ang nanay ko po, kailangan, pag dumating na yung oras ng pagbubulay-bulay niya, mga kapatid, kung ikay maliligo, dapat ilabas mo na lahat yung mga gagamitin mo. Dahil pagka ikaw ay inabot ng kanyang pagbubulay-bulay, hindi ka na makakapasok sa kwarto, nakalak na yun. Nagbubulay-bulay na po siya. Praise God. Hindi mo siya maaabala, hindi mo siya magagambala. Praise the Lord. Ganun po mga kapatid. Naalala ko rin po nung mga panahon na tayo po ay nasa programa natin sa radyo, doon po sa DWBL, no? Ang oras po natin doon ay alas 5 ng madaling araw. Alam nyo mga kapatid, dahil sa layo noon, hindi na po ako nagpupunta sa studio. Ang ginagawa ko, nagpapa-phone patch na lang po ako. By telephone ako'y nagbo-broadcast dito sa aming tahanan. Praise God. At napakasarap, no? Madaling araw, wala kang naririnig, tahimik na tahimik, walang nakagagambala sa iyo. Sa ganong kalalagayan mga kapatid. Napakasarap magnilay-nilay ng salita ng Diyos kapag ka ikaw po ay nasa isang tahimik na lugar. Kaya walang anumang sagabal, mga kapatid. Inilalagay natin komportable ang ating sarili. Iyan po ang isang paraan
kung papanong ang tao ay makapagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Maaring ikaw ay pumunta sa isang bundok o magpunta ka o kahit na ikaw ay nasa isang sasakyan lamang, gumarahi ka sa isang parking space na ikaw ay mag-isa doon, nagbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos. Basta't yung tahimik na lugar, mga kapatid, yung walang makagagambala, walang makaabala at higit sa lahat, mga kapatid, malinaw ang isipan, wala kang anumang iisiping alalahanin, yung hindi ka nagmamadali, mga kapatid. Kumbaga, magagawa natin yan, mga kapatid, kung ating patatahimikin ang ating sarili at pakakawalan natin ang ating mga isipan sa mga alalahanin. Hallelujah. So yan po ang unang hakbang na dapat po nating gawin. Amen po ba, mga kapatid? Alright, isang mapagpalang umaga kay Jeremy Tikal Peralta. Taga saan po si Sister Jeremy? Praise God, pakilagay lang po ang lugar na inyong kinalalagyan, Jeremy Tikal Peralta. Isang mapagpalang umaga sa iyo at sa iyong buong pamilya, ha? Praise the Lord. Alright, ikalawa, mga kapatid. Hindi, bago po yan, mga kapatid, nung minsan nga po, no, dahil nung ako po minsan ay nagbo-broadcast, daan ng daan dito yung mga magtataho, yung mga nagtitinda ng puto at kutsinta, ay ang iingay po. Naaabala po ako habang nagbo-broadcast. Alam nyo, ang ginawa ko po, nakiusap po ako sa kanila, inabangan ko po sila. At ako'y nagsabi doon sa guard na sinasabi ko na kung pwede lamang po sa ganitong oras, sabihan nyo po yung mga nagtitinda, ha, na huwag munang dadaan sa harapan ni Pastor kasi nagbo-broadcast, naghahayag po ako ng salita ng Diyos. Praise God. At yun naman po, ay pumayag naman po yung mga nagtitinda. Hindi naman sa pinagbabawalan ko po silang magtinda, ha? Praise God. Kung may paraan para sila ay mapagsabihan, pinagsasabihan po. Praise God. Hallelujah. Ang hindi ko nga lang mapagsabihan yung mga construction dahil trabaho nila yun at oras ng trabaho, no? Kaya praise God. Pero kung may paraan para ako'y matahimik at walang makaabala sa akin, sinasabihan ko po. Kaya sumunod naman po yung mga nagtitindang yun. Kasi noon, talaga naman maririnig mo doon sa broadcast ko, yung pindot na put, 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 ganun. Praise God, hallelujah, nakakagambala, ano po. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. So, ikalawa po, mga kapatid, no? Hallelujah. Manalangin tayo at payagan ang Diyos na suriin muna ang ating puso. Ikalawang bakbang at paraan na dapat gawin ng isang taong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, simulan po natin sa panalangin. Hingin natin na tayo po ay saliksikin at suriin ng ating Panginoon upang sa gayon makapunta tayo o makarating tayo sa presensya ng Diyos. Purihin natin siya, sambahin natin siya, ibuhos natin ang ating buong puso sa Kanya upang maari nating mapuksa ang anumang nakaaabala sa atin. Kung saan ipinapakita sa atin ng Diyos ang anumang kasalanan. Pagsisihan ito at linisin ang ating puso sa anumang negatibo. Praise God! Sulitin natin ang salita ng Diyos kapag mayroon tayong dalisay na puso. Alam nyo ba, ganito ang naging panalangin ni David? Si David, na kung saan ay itinuring na pinakamalapit sa puso ng Diyos. And yet, siya po ay nahulog sa pagkakasala. At dahil doon sa nagawa niyang kasalanan, mga kapatid, tandaan po natin, siya ay nanalangin sa Panginoon. Hinayaan niyang suriin ng Diyos ang kanyang puso. Ang sabi po rito, sa aklat ng mga awit 51, talata po ay 1 hanggang 10. Ganito ang kanyang panalangin at ito ang dapat din nating gawing panalangin kung nais po nating makarating sa presensya ng Diyos. Ang sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang.
Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag gumahatol ka. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan na pinaglihi ako ng aking ina. Narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap at sa kubling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasiyahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat ng aking mga kasamaan. Ito po sa talatang 10, ganito sinabi niya, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Praise the Lord. Yan po ang ginawa panalangin ni David. Hinayaan niya na saliksikin ng Diyos ang kanyang puso at gawin siyang isang matuwid. Kaya yun po mga kapatid ang nararapat nating gawin upang makarating tayo sa presensya ng Diyos. Ang tayo po ay magpasaliksik, manalangin tayo, hayaan nating suriin muna ng Diyos ang buhay natin, kung nararapat tayong makipagniig sa Kanya, kung nararapat tayong magbulay-bulay ng Kanyang mga salita. Baka ho may mga hadlang, baka ho may mga pumipigil para tayo ay makapagbulay-bulay ng Kanyang mga salita. Masiguro natin at matiyak natin na wala pong anumang bagay na maaring makapigil para tayo makalapit sa trono ng mahabaging Diyos. So, manalangin, praise God, yan po ang sinasabi rito sa ikalawang hakbang, manalangin at payagan ang Diyos na suriin ang ating mga puso. Hallelujah. Praise God. Amen po ba mga kapatid? Alright, ikatlo. Praise God. Pangatlong hakbang mga kapatid. Basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Pag sinabi pong basahin, ibig pong sabihin pag-isipan ng isang partikular na talata at hilingin sa banal na espiritu na bigyan ka ng isang kapahayagan kung ano ang kahulugan nito, aling bahagi ng iyong buhay ang pinatutungkulan nito. Manatili ka doon sa talatang iyon hanggang sa malinaw mo itong maunawaan, kapatid. Praise God. Yung pong talata na binabasa mo, yung pagbubulay-bulayan mo, hayaan mo na ikaw ay pangunahan ng kanyang banal na espiritu, idalangin at kilingin mo, Lord, ano ho ba ang mensaheng nais mong ipabatid sa akin sa mga talatang ito na binabasa ko, na binubulay-bulay ko, ano ho ba ang kahulugan nito sa aking buhay? Praise God. Payagan mo ang Diyos na hatulan ka, hikayatin ka o turuan ka sa pamamagitan ng salitang iyon. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga ng awit 119, talatay 97, o gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong ginunita buong araw. Ginunita, binulay-bulay buong araw. Hallelujah. Yan ang sabi ni David. Sa 99, ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patotoo ay gunita ko. Yung salitang gunita ay pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay. Hallelujah. And then, Psalms 104 verse 34, ano sabi rito? Matamisin nawa niya ang aking pagbubulay
Ako'y magagalak sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Isang mapagpalang umaga po sa ating kapatid mula po sa Sampaloc, Manila, kay Sister Mary Jane Supremo at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan na Sister Mary Jane Supremo, at ganoon din po kay Sister Lioby Palomares ng Sukat, Paranaque, at kay Brother Rudy Palomares. At pabate, isang magandang umaga sa nanonood sa ating kapatid na si Arnold Canal Ternola. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Arnold. Pagbati ay galing kay Brother Luisito Mikiyamas, at isang mapagpalang umaga rin po kay Devender Goleria. Devender Goleria, isang mapagpalang umaga sa inyong pong lahat. Alright, praise God. So yan po mga kapatid yung pangatlo, basahin mo at pagnilay-nilayan ang partikular na talata, no po, at idalangin mo na ikaw ay bigyan ng Diyos ng kapahayagan, no? Kung ano ang kahulugan, praise God, kung ano ang ibig ipahiwatig ng Panginoon. Praise God. Nagpapasalamat po Sister Lori Ignacio Lopez sa katalinuhan ng ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang anak na si Jello. First place po siya sa Pilipino at AP Quiz B. Praise God. To God be the glory, Hallelujah. Yan ang mga lingkod ng Diyos. Praise God. So yan po ang ikatlo. Read and meditate, no? The Word of God in particular, na mga talata. Praise God. Hallelujah. At sabihin ninyo sa Diyos, Panginoon, ano ang ibig mo na ipahiwatig sa akin? Ano ang mensaheng nais mong ipabatid sa akin? Hindi pwede yung yung ginagawa ng iba na nagba-Bible cutting. Lord, ano ba mensahe mo sa akin sa umagang ito? Then bubuklatin pipikit at bubuklatin ng Biblia at ituturo na kanyang daliri. At pagka nandoon, narinig nila, meron silang nabasa, ito pa ang mensahe. Hindi po ganun, mga kapatid, hindi po yung Bible cutting na ginagawa. Hindi po yun ang pagme-meditate. Paano kung ang naituro mo at nagbigti si Judas, magbibigti ka rin ba? Hindi po ganun. Praise God. Hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan po basahin mo ng seryoso at sabihin mo, Lord, itong binabasa kong talatang ito, itong particular na verse sa Bible, Lord, ano ba ang mensaheng nais mong ipabatid sa akin? Pag nilay-nilayan mo yon, pagbulay-bulayan mo buong maghapon. Alam niyo mga kapatid, si David sabi niya, buong araw siya kung ginugunita buong araw. Hallelujah. Praise God. Gaya na sinabi ko po sa inyo, imbis na buong araw niyong i-meditate yung mga problema, mga nangyayari sa inyong kapaligiran na wala naman kayong mapapala, manghihina lang kayo, mas masarap doon ka na sa may mapapala na pagbubulay-bulayan mo, at yan ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? Ikaapat na hakbang sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang ito ay gumana, mga kapatid, sa buhay po natin, ilapat natin ang salita sa ating buhay. Anong ibig sabihin ng ilapat, mga kapatid? Ang dapat po ay atin pong i-apply. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, sa tuwing tayo ay mayroong programa na lahat ng inyong mga ginagawa na pakikinig at panunood at pagtanggap ng salita ng Diyos ay dapat pong ipinamumuhay po natin. Dahil kung hindi po yun natin gagawin, sinasayang lang po natin ang oras at panahon ng pag-aaral po natin kung hindi po natin ito ipinamumuhay. Di ba nga, may kasabihan, practice what you preach. Amen? Hallelujah! Yan ang kabilin-bilinan ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Basahin po natin, buksan po ninyo ang inyong mga Bible. Pilipos 4:9. Ganito ang sabi ni Pablo sa mga tinuturuan niya sa mga taga-Pilipos. Anong sabi niya? Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap
at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ay ang gawin ninyo. Maliwanag yan, ha? Sabi niya, yung mga natutuhan ninyo, yung tinanggap ninyo, yung mga narinig at nakita ninyo sa akin, ha? Mga bagay na ito ang gawin ninyo. Bakit po? Upang ang Diyos ng kapayapaan ay sasain iyo. Praise God! Hallelujah! Napakalinaw niyan, mga kapatid. Sayang lang naman kung hindi natin gagawin yung naririnig ninyo kay Pastor Manny. Yung mga tinatanggap ninyo, hindi ninyo ia-apply. Ha? Nawawalang silbi at kabuluhan ang lahat ng yan kung hindi natin ipamumuhay. Praise God. I-apply natin ito. Diba? Kaya nga may mga anak tayo na nag-aaral, pinag-aaral sila upang yung kanilang mga matututunan ay ma-i-apply nila. Tignan ninyo yung mga nag-aaral na kumuha ng mga degree ng mga kurso. Sayang lang. Bakit? Hindi nila na i-apply. Karamihan dito, di ba, mga nurse natin, ha? Nagtapos ng mga nurse, tapos ang bagsak sa mga call center lang. Oh. Di ba? Di na sayang lang yung pinag-aralan nila, hindi na nila na i-apply. Oh, tignan ninyo. May mga doktor nga tayo. Nagtapos ng pagiging doktor. Pagdating sa Amerika, nung mag-migrate sa Amerika, hindi na nila nagagamit yung kanilang pagdodoktor, naging nurse na lang sila. May mga ganyang pagkakataon na nangyayari sa buhay ng isang tao. Ha? Praise God! Sabi nga ni Sister Neng, yes, Pastor, kailangan hingin natin ang gabay ng Santong Espiritu dahil kung paulit-ulit natin babasahin kung walang gabay niya, hindi natin maunawa ng kanyang salita. Amen to that. At higit sa lahat, mga kapatid, ipamuhay po natin. I-apply natin sa ating buhay. Praise God. Yan ang kabilin-bilinan ni Pablo. At hindi lang si Pablo ang nagsabi niyan, maging si Santiago na kapatid ng ating Panginoong Hesus. Sa Santiago 1, talatay 22 hanggang 25. Ganito ang mababasa natin. Pakinggan po ninyong maigi, mga kapatid. Datapwat, maging tagatupad kayo ng salita. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kaya nga ang daming mga anak ng Diyos mandaraya. Sa paanong paraan? Bakit ko sinabing mandaraya? Kasi nga po, hindi ho nila tinutupad ang salita ng Diyos. Hindi nila ginagawa ang salita ng Diyos. Talatang 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang muka sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Alam niyo mga kapatid, yung talatang 25, itong gusto ko Doon sa mga taong ina-apply nila ang kanilang naririnig, yung kanilang natututunan, ipinamumuhay nila, ito ang pangako ng Diyos ayon kay Santiago. Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at mananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Glory to God! Amen! Hallelujah! Praise God! Maliwanag yan, mga kapatid. Pagpapalain ka ng Diyos. Yung binubulay-bulay mo, yung pinagninilay-nilayan mo, na kanyang mga salita, at matapos mo itong bulay-bulayin, i-a-apply mo ngayon. Ipamumuhay mo. Anong pangako ng Diyos? Pagpapalain
ang taong iyon. Sino ang pagpapalain? Yung naglalapat ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kapatid, pag sinabi ng salita ng Diyos, narinig mo sa sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw ay pinagaling na sa kanyang mga latay, ilapat mo ito. Bulay-bulayin mo yung talatang iyon. Yung talata na sinasabi ng banal na kasulatan sa Isaiah 53 at sa unang Pedro 5:21 na sinasabi roon that by His stripe you are healed right now. Kapatid, hallelujah. Yan ang pagbulay-bulayan mo. Kung ikaw man ngayon ay nasa kalalagayang ikaw ay mayroong pinagdadaanang kirot at sakit, karamdaman, bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos. Paulit-ulit mong sabihin ito that I am healed now by the stripe of Jesus and according to His word in the book of Psalms. Praise God that by He sent His word to heal my diseases. Hallelujah. Praise God. Bulay-bulayin po ninyo mga kapatid. Hallelujah. I-apply ninyo. Praise God. Amen po ba? Nakita niyo yung mga pagkain na ninanamnam ng maigi, dinudurog at hindi basta nilulunok? Di ba? May sustansya silang nakakamit doon at pagkatapos nilang lunukin, yung pong nilunok nilang yon, maa-apply ngayon sa kanilang kalusugan. Hindi lang ito basta ilalabas nila, kundi ito'y magkakaroon ng silbi sa kanilang kalusugan. Ganon din po sa mga nagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Hilingin, praise God, sa Diyos na bigyan ka ng karunungan upang malaman kung paano mailalapat ang mga banal na kasulatan na iyong binabasa. Malalaman mo na ang isang talata sa Biblia ay nagsasalita ng isang partikular na sitwasyon sa iyong buhay. Maari itong maging isang sagot sa isang katanungan na tinatanong mo sa Diyos o ang solusyon sa isang problemang kinahaharap mo. Hallelujah! Amen ba? Praise the Lord! Yon ang ikaapat Naku, na susundan ba ninyo mga kapatid ang mga hakbang na dapat gawin para tayo ay makapagbulay-bulay, tamang paraan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Praise the Lord! Ikalima at panghuli, mga kapatid. Panglimang hakbang, hayaan mo ang salita ng Diyos na baguhin ang iyong isip. Let the Word of God transform your mind. Tandaan po ninyo mga kapatid, Hebrews chapter 4 verse 12, buhay at makapangyarihan ng salita ng Diyos, ito ay tumatagos, nanunuot sa ikabuturan ng ating puso at ng ating isipan at nakasasaliksik ng iniisip. Ito'y nanunuot sa bawat pinaghihiwalayan ng buto at laman ayon po sa banal na kasulatan sa Hebrew chapter 4 verse 12. Praise God, para ho mas malinaw. Okay. Bang sabihin niyo si pastor nanguhula ng verse. Hindi po. Pakinggan po natin ang aklat ng Hebreo 4:12, mga kapatid. I-take note po ninyo kung papaanong ang salita ng Diyos ay maaring magbago ng ating mga kaisipan. Yung ating pong iniisip na mapalitan kung anuman ang mga alalahanin, no? Yung gulong-gulo nating isipan. Etong sabi rito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa
buhay at mabisa, at matalas, kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ganyan katindi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At anong sabi ng Roma 12:2? Na baguhin ang ating isipan at hindi tayo dapat sumunod sa pattern sa takbo ng mundong ito. Ang salita ng Diyos ay nagbabago sa ating isipan, ang ating mga saloobin ay umaayon sa Kanya. Na kapag naiayos natin, ang ating mga sarili sa paraan ng Diyos, nabubuhay tayo sa Kanyang kalooban para sa ating buhay. Diba? Sabi ng Romans 12:2, do not conform to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. By the renewing of your mind. Transform. Napaka-importante po mga kapatid na mabago ang isipan po natin. For us to meditate the Word of God, kailangan po natin ng transformation ng ating isipan. The word o the Hebrew word, yung salitang Hebreo, sa salitang meditate means to be intense in the mind. To be intense in the mind. Sabi nga ni Thomas Watson, sabi niya, meditation without reading is wrong and bound to err. Reading without meditation is barren and fruitless. Yan po ang kanyang sinabi. Yung bang pag sinabing intense sa isipan, nangangahulugan na maging matindi tayo sa pag-iisip. Dahil yun daw pong pagmumuni-muni ng hindi nagbabasa ay mali at magkakamali. Ang pagbabasa ng walang pagmumuni-muni ay baog at walang bunga. Ganyan po ang ipinararating sa atin. Praise God. Kaya ngayong umaga natutunan ninyo, hindi lamang basta-basta binabasa ang Biblia. Binubulay-bulay po ito. Glory to God. Sabi nga ng aking may bahay, pagkatapos mong mag-online, anong ginagawa mo? Abay, sabi ko, pagkatapos kong mag-online, binubuksan ko ulit ang Bible, and then, nagsisimula na naman akong mag-aral. Nagsisimula na naman akong magsaliksik. Ganyan ang routine ng buhay ko, mga kapatid. Buong maghapon, ganon ang takbo ng buhay ko. Praise God. Hallelujah. Habang ako po ay nagluluto, habang ako po ay nagpapahinga, ang hawak ko po ay Bible at nag-aaral at nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Nung naririto pa nga, alam nyo, ang Bible namin sa bahay ay napakarami. At ang aking may bahay, minsan nagagalit sa akin dahil kung saan-saan lang nakalagay ang aking mga Bible. May Bible ako sa loob, 2 ang CR namin dito, isa sa taas, isa sa baba. May Bible ako sa isang CR sa taas, may Bible ako sa isang CR sa baba, may Bible ako sa sala, may Bible ako sa kusina, may Bible po ako nung ako may sasakyan pa, meron din akong sabi niya, ano ba naman yung mga libro mo, mga hindi lang basta Bible, pati mga libro, mga commentaries, mga kung ano-ano, nagkalat sa bahay. Praise God. Kasi kung saan po ako maupo, dinadapot ko, binabasa ko po, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan po ako, mga kapatid. Kaya nga po siguro lumabo na yung mata ko. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po, yan po ay dahil sa aking yung pang nagkakaedad na po tayo. Di po ba, mga kapatid?
sign of age. Old age. Praise God. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Purihin ang Diyos. So yan po mga kapatid, ang 5 pangunahing hakbang, paraan, kung paano tayo magbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Balikan po natin, ano po ang una, mga kapatid? Ang una, humanap ng isang lugar na tahimik. Praise God. Huwag nyo sabihin, ay pastor, ang isang tahimik na lugar, yung sementeryo, doon napakatahimik. Praise God. Pwede rin kung gusto nyo magbulay-bulay sa sementeryo, magbulay-bulay kayo, walang makakaabala sa inyo ron, Praise God. Pumunta kayo sa puntod ng inyong mga mahal sa buhay, doon kayo magnilay-nilay. Ikalawa, mga kapatid, manalangin at payagan ang Diyos na suriin ang iyong puso. Okay, bago magnilay-nilay, magpray muna at alisin ang lahat ng mga makaabala, saliksikin ang ating mga sarili. Baka naman nagbubulay-bulay ka, hindi ka pa nakakapagpatawad, baka meron ka pang galit at sama ng loob, Praise God. Ikatlo, sinasabi po rito mga kapatid, ay basahin at pagnilayan ng salita ng Diyos. Ibig pong sabihin, kung baga ay pagnilayan natin ang isang partikular, hindi yung nagbabasa tayo na para tayo nagbabasa ng diaryo o comics. Sumentro tayo sa isang partikular na talata o verse o libro ng banal na kasulatan at hayaan natin na bigyan tayo ng kapahayagan, yung revelation mula sa ating Panginoon kung ano po ang kahulugan nito sa ating buhay, kung ano ang nais ipahatid sa atin. Praise God. Hallelujah. Ikaapat, mga kapatid, ikaapat ay ilapat, ipamuhay, ilapat ito sa buhay po natin. At ikalima, mga kapatid, hayaan natin ang ating isipan ay baguhin ng kanyang mga salita. Kailangan natin ng bagong isip. Transform your mind. Baguhin mo ang isip mo sa salita ng Diyos, kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Alright, magandang umaga kay Sister Levi Rafael at kay Brother Roel Rafael at sa iyong apo na si Eris at kay Kita, isang mapagpalang umaga sa inyong pamilya. Hallelujah! Praise the Lord! So ngayon po mga kapatid, dako tayo sa ating pong mga prayer request. Yung pong mga kapatid na nagdaraos ng kanilang kaarawan. Praise God! At yung mga kapatid natin na nagdadaos ng kanilang mga anibersaryo, sama natin sila sa panalangin. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God! Dadako na po tayo sa ating pong mga kahilingan. Well, sama natin sa panalangin ang ating kapatid na si Nanay Estela Pugal at ang kanyang buong sambahayan. Praise God. Ganon din po si Mighty O. Santos and Mila O. Santos and family. And then Sister Becky Garcia. Sama natin sa panalangin maging si Sister Nora Vista Antay. At gayon din po si Reyana Moreno de los Reyes, Monica Atendido. Praise God. Gayon din po ay si Richard Rason and family, Maria Elmaco and family, Hilzy Carinolia and family, Dionisio Balingit and family, Donnie Alcantara, Maricel Zagadraca and family, Merlin and Ma'am Merlin and Brother Wilson Corpus ng Tuguegarao. Sama rin natin ang ating kapatid na si Brother Archie de Guzman na hanggang ngayon ay nasa ospital. Sama natin sa panalangin At ganun din po si Wilmer J. Corpus, Honeybib Corpus, Mila Rueco Manuel and family, Norma de la Cruz and family, Maricel Cornel and family, Edelyn Bilag and family, Lloyd Ubias and family, Joy Abia, Ivy Diaz, Ronald Ignacio Abardo and Dalena family, Gonzales family, Ropino, Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel and Arian Costales, Rowena, Red, Morgan and Connor Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Ariza, Marilyn Estonactoc Foster, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda na magaling na. Okay Praise God.
Hallelujah. Flor de Liza and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Ma'am Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Brian Bembiaye, Rosel Domingo, Opremia and Gerson Abia and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan, George Chodoro, Remy Costales, Mia and Bea Nonato, Ronnie Atendido, Elza Lumba. Sama rin natin itong mga kabuhayan, negosyo ng ating mga kapatid, Brixler Beauty Bling at OC Champion Diagnostic Clinic, Skyhawk GPS, Reblick Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Chris Kit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan, at ganun din po ang car rental services ni Brother Lloyd, the Brother Fred, Sophie's Boutique, Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Spa, at maging ang mga paupang bahay ni Nanay Letty, at ganun din po kay Brother Fred at kay Sister Lorna at kay Sister Lily. Hallelujah. Yan kanilang mga paupahang bahay. Sama natin sila sa panalangin, ha? Ngayon na, sasambahin ka. Ngayon In your name, there is healing. In your name, there is salvation. In your name, there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name, there is a miracle. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, maraming salamat po sa iyong mga salita. Sa mga kapahayagan ninyo na ibinahayag sa amin sa araw na ito, mga salitang palaging mayroong taglay na kapangyarihan. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa araw na ito muli mararanasan po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay. Panginoon, patuloy ko pong itinataas sa iyo si Brother Archie de Guzman na nasa kasalukuyan ay nasa paggamutan. Panginoon Diyos, abutin mo po ang kanyang kalusugan. Lord, sinasaway ko ang spirito ng COVID-19 sa kanyang katawan. Hayaan po ninyo, O Diyos, na ngayong umagang ito'y maranasan niya ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Cover mo po siya, Panginoon Diyos. Bigyan niyo po siya ng iyong himala, Panginoon, sa mga sandaling ito. Ganon din, O Diyos, salamat po sa patuloy na pag-ubot mo sa lahat ng aming pong mga kapatid na aking pong nabanggit sa mga kahilingan. Sila na dumaan sa mga iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman. Mayroong dumadaan sa cancer, Panginoon Diyos, Lord, sa pangalan ni Jesus. Anumang klase at uri ng cancer ito, maaaring ito'y cancer sa dugo, cancer sa baga, cancer sa bituka, cancer sa dibdib, cancer sa pinakamaselang bahagi ng kanilang katawan. Lord, sa pangalan mo, sinasaway ko po ito, at ngayong umagang ito, O Diyos, ilapat mo ang iyong makalangit na himala sa aking mga kapatid na ito na patuloy na nananalig at sumasampalataya. Panginoon Diyos, idinadalangin ko po sa iyo ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga dialysis. O God, inaangkin ko, Panginoon, na maging normal ang creatinine sa katawan po ni Sister Becky Garcia, Panginoon Diyos. Gawin mong normal yung kanyang creatinine, Panginoon Diyos. Hayaan mo, Ama, na maranasan niya ang iyong kapangyarihan. O God, ngayong umagang ito, akin pong itinataas din po sa iyo yung mga may suliranin sa kanilang mga puso. Maaring lumalaki, maaring may butas, maaring may bara ang mga tubo ng kanilang mga puso. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lusawin po ninyo ang lahat ng mga baradong ito, Panginoon Diyos, sa kanilang mga nerves, yung mga may gout, may mga arthritis, may mga hypertension, O God, may mga high blood, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord,
idinadalangin ko na ang iyong himala ay dumaloy sa mga kapatid kong ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord, maging yung mga mahal namin sa buhay na wala pang pagkakilala sa iyo, mangusap ka po sa kanila. Hipuin mo ang kanilang mga puso, mabuksan sila, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Ngayong umaga, O Diyos, pagpalain ninyo, maging ang mga kabuhayan, mga negosyo na aking nabanggit, Panginoon Diyos, patuloy niyo po itong paunlarin, pasaganahin, Panginoon Diyos. Lalo na ngayong Panginoon na hindi na naman pinahintulot ang mga negosyo, Panginoon Diyos, na ang mga tao ay hindi na naman, Panginoon, makagalaw at makakilos dahil sa panibagong kautusan. Lord, ngayong umagang ito, Ama, idinadalangin ko na ang kabuhayan at mga negosyo ng iyong mga anak ay patuloy at patuloy mo itong pagpapalain. Alisin mo ang lahat ng hadlang at balakid sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Maging yung mga nag-iisip pa lamang na magnegosyo, Panginoon Diyos, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga binabalak at pinaplano, Panginoon, na mga negosyo. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa aking may bahay, araw-araw nagtatrabaho, nagmamaneo, Panginoon. Patuloy mo po siyang inilalayo sa kapamakan. Salamat po. Maging sa mga in-laws ko na mga frontliner sa iba't ibang panig ng mundo, sa Australia, sa Canada, sa Amerika, sa Japan, sa gitnang silangan, sa Europe, Panginoon Diyos. Lord, salamat po na ikaw ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa kanila, maging ang aming mga kapatid na sa barko, Panginoon Diyos, na kahit na sila ay nasa barko ay nakikinig pa rin po, Panginoon. Ingatan mo ang kanilang kalusugan. Ingatan mo ang kanilang buhay sa bawat bansa na kanilang patutunguhan. Itinataas ko po sa iyo, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatid na nasa Canada, ang Quinto family, De La Cruz family, Sobrepeña family, Santos family, Calicdan family, maging ang pamilya po, Panginoon Diyos, ni Sister Lisa Domingo, ang pamilya po ni Brother Arnel Alpon, ganun din po, Panginoon Diyos, ang pamilya po ni John Soribio, Marvin Soribio, Mario Soribio, Emil Dalipe at Sister Mary Grace Sumido Enriquez, patuloy niyo po sila i-cover ng iyong banal dugo. At maging yung mga kapatid ko na nanonood ngayon na may mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, Panginoon, Lord, itinataas namin sa iyo ang kanilang kaligtasan, ang iyong proteksyon para po sa kanila. Nananalig at sumasampalataya po kami na ngayong umagang ito ay iyong maluwag na tinanggap ang aming pong mga panalangin, sapagkat sinabi mo, malaya kaming makalalapit sa trono ng magbaging Diyos upang kampan ang awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sapagkat kami nagtagumpay. Ang bawat isa ay gumaling ngayong umagang ito. Ang kinin ninyo, i-apply ninyo sa inyong buhay na ngayong umagang ito, kayo ay magaling na. Magaling na kayo. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang pagmulay-bulayan ninyo. Pagnilay-nilayan ninyo ang bawat salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Glorify your name, Lord Jesus. Yes! Hallelujah! Tagal ko na sa problema'y humaharap, para bang wala itong katapusan. Alright, magandang gabi po kay Sister Chiki Nadia ng Canada. Isang mapagpalang gabi diyan kay Edzon at kay Leia at gayon din sa iyong mga anak na sina Isabel Nazajet. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Rayana Moreno de los Reyes. Nagtapos na
oras ng ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Naway kayo'y nabusog at kayo ay pinagpala sa ating pong pag-aaral. Muli bukas ay sama-sama po tayo na mag-aaral at magsasaliksik ng salita ng Diyos. Araw po ng Sabado, ha? At wag po ninyong kalilimutan mga kapatid, sa araw ng Linggo, wala po tayong physical worship. Tayo po ay magkikita-kita na lamang po muli dito po sa ating pong online Sunday worship service sa ganap na ikasyam ng umaga. Kaya ang lingkod niyo ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat. Welcome po sa inyong mga kapatid na sinamahan po ako muli sa loob po ng isang oras. Ha? Maraming salamat, Brother Wilfredo ng Southern Leyte. Praise God. Naway maibahagi mo ang ating programa dyan sa inyong lugar sa Leyte, ha? Sa ibig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na nagpapahatid ng kanilang mga love gift. Salamat po sa inyong walang sawang pagpapadala at pagsuporta sa lingkod ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ang magbabalik ng mga biyaya at pagpapalang iyan sa inyong sambahayan. Hindi ho nakakalimutan ng Diyos ang inyong mga kagandahang loob. Lahat ng yan ay mayroong pangako ang Diyos na kayo ay pagpapalain. At sa mga kapatid po natin na tayo hindi magkakaroon ng physical worship, ang ating offering po ipunin nyo na lang po muna uli. At kung nais po ninyong ito'y ipadala sa GCash, pwede rin po mga kapatid ang inyong mga love offering para po sa ating Sunday worship service. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa atin at tayo'y patuloy na gabayan at ingatan ang kanyang kaligtasan at ang kanyang walang hanggang pakikisama at pakikipisan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu'y sumaatin upang tayo'y makaranas muli ng kapanatagan at kapayapaan ng ating mga puso at ng ating mga isipan. Praise God. Huwag kayong mag-uutubiling lumapit at dumulog sa banal na trono ng Diyos sapagkat sa Diyos walang imposible. To God be all the glory. Stay safe, stay healthy, stay strong. Hallelujah. Good day to all of you. God bless us all. You're welcome, Sister Rosemary and Sister Nengneng Moreno Ragasa. Welcome po, Sister Maricel Zagadraka. Para bang wala itong katapusan. Hindi magsasawa si Pastor na ipanalangin po kayo, ha? Dahil yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Inaasahan, di rin natagpuan. Huwag po ninyong kakalimutang i-share ang ating pong gawain. Ngayon tapos na po tayo, pwede na po kayong uli magbahagi at mag-share ng ating pong mga gawain, ha? You're welcome, Sister Lily Pangilinan. Pagkatapos po nito, ipupunta ako sa bahay po ni Nanay Lady Ignacio upang maghatid ng talbos ng kamote. Mag-harvest po ako ngayon at ibibigay ko po kay Nanay Leti. Gustong-gusto niya yung talbos ng kamote. Isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Forever, pag-ibig ng Diyos, lagi forever,
kanya